kay Tito Sen, mga kababayan. Mukhang ano ha, merong mukhang may power play na magaganap kasi 'di ba naka-break. Naka-break, 'di ba? At kahapon or isang araw bago mag-weekend, sinabi ni Tito Sen na siya daw ay open-minded. Open-minded daw siya, guys. Oo, at yung kanyang pagiging open-minded, mga kababayan, tungkol sa impeachment. Oo, ito 'yon, sabi niya. Kapag daw nakarating sa kanya yung impeachment, yung articles of impeachment na galing sa Kamara de Representante, next day agad. Next day agad. Walang patumpik-tumpik, diretso na tayo sa sa impeachment court. Oo, may schedule lang nga sila eh. Oo, may schedule lang nga sila, guys. Ang schedule nila MWF 3 o'clock onwards. Ay, 3 o'clock to sawa daw, guys. Baka tamaan yung live stream natin. At saka bakit may Wednesday? May klase ako ng Wednesday, ano ba? Pero mga kababayan, sinabi rin ni Senator Ping Lacson na baka sa June na sila mag-start. Baka sa June na sila mag-start kasi it may take 3 weeks to prepare. Isip-isip ko naman, 3 weeks talaga para mag-prepare. Ano ang prepare nyo? Diba? So goodbye. So goodbye agad-agad. Makikita natin sila Lona ni Dora. Tsaka ano, yung kung saan nabuhay yung Aldab. Yung Aldab Nation. Oo. Anyway. Anyway, ang sabi ni Senator Ping Lacson, kasama daw doon yung presentation of evidence, yung mga etc. Yung mga pre-trial hechos nila. So, it may take another 3 weeks kasi magsa-start ang tapos na ang break on Monday. So Monday balikan na lahat sila. Sarap na 2 months silang vacation, no? Buti pa sila. Nakadalawang buwan silang bakasyon, guys. So, buti pa sila. Sana all. But anyway, ang gusto ni Tito Sen, next day agad. Ano pa kaya yung video na yun? Wait, hanapin ko lang ha, kung nandito pa yung video ko na yun. Parang wala na yata eh. Kasi naglinis ako ng ng mga laman-laman eh. Naglinis kasi ako ng content eh. Dito pa. Ito kasi sinabi niya rin isang araw, pakinggan natin. SP, ano lang po yung case na pwede niyong i-share sa amin, suppose? Well, pinag-usapan na namin yung mga possibilities. That's it. If we ever do receive the articles of impeachment, then we discuss the preparations that we need to do. Ganon. So, member naman ng minority present, so he is asked to relate to the other members of the minority suggestions. But again, all these suggestions and preparations and possibilities of timing is depending on whether the articles of impeachment reach the Senate. That's number one. And number two, if it does, then we will have to sit down officially to do that. Yung schedule na sinasabi namin na probabilities. So no schedule yet? Wala pa. As soon as we receive it, then that's the time that we will officially decide on what to do for the timing. Definitely, there's one thing for sure. Once we receive it, we will convene the following day. Yan mga kababayan, narinig nyo Commitment yan galing kay Tito Sen. Pagkakuha ng articles of impeachment, convene agad sila the next day sa impeachment court. Hindi katulad ng ginawa ni Chis Escudero. Alam niyo mga kababayan, ito ang nakaka-visit diyan kay Chis Escudero eh. Proud na proud pa siya. Tama daw yung ginawa nila. Hindi. Supreme Court lang ang umagri sa inyo pero hindi sambayan ng Pilipino. Kasi tama daw yung ginawa nila. Huwag niyo kami gawing tanga. Marunong naman kami tumingin ng dictionary. Tayong gawing tanga, guys. Hindi porke sinabi ng Supreme Court na tama na may discretion ang Senate President kung kailan mag-uumpisa ang impeachment, ibig sabihin tama yung ginawa ni Chis Escudero. Mga kababayan, simple lang naman ang ginawa ng Supreme Court eh. Ibinalik lang sa Senado yung bola. Ganun lang. Ibinalik lang sa Senado yung bola. Si Senate President lang ang pwede mag-decide. Wala kaming masasabi diyan. Wala sa jurisdiction namin yan. Hindi yan kasama sa kapangyarihan namin. Yun ang sinasabi ng Korte Suprema. Yun ang sinasabi ng Korte Suprema. Wala siyang ibang sinabi doon. Hindi niya sinabi na tama si Chis Escudero. Hindi niya sinabi na tama yung ginawa ni Chis Escudero. Ang sinabi lang ng Korte Suprema, may discretion ang Senado kung kailan uumpisahan ang impeachment complaint. Hindi niya sinabi na tama ang ginawa ni Chis Escudero.
Yun lang yun. Kasi nakasulat sa saligang batas, the Senate has the sole power to try impeachment cases. Yun naman talaga nakasulat eh. Hindi naman sinabi doon na tama yung ginawa ni Chis Escudero na mag-delay ng 5 months. No. Actually, kanina sa klase namin ano ba klase namin kanina? Labor law. Sabi sa klase namin kanina, yung professor namin, nanggigigil siya sa Supreme Court. Hindi ko na nakasabi kung ano yung sinabi niya, pero nakakatawa daw ang Supreme Court sa desisyon doon sa ginawa kay Chis Escudero. Imagine, mga professor ko na yun, nasa law school. Reasonable time. No, it just means na ang Senate has the discretion when to start or when to convene the impeachment court. Yun lang yun. Pero whether delayed, whether tama yung ginawa ni Chis Escudero, nag-intay siya ng 5 months, ay tama o mali, hindi yun sinagot ng Korte Suprema. Nandilin lang na naman to si Chis Escudero, nagbibida-bida na naman siya. Ginagamit niya yung desisyon para magpapogi. Hindi ka napopogi, Chis Escudero. Nagnakaw ka ng 142.7 billion eh. Popogi ka pa nun? Si Raulo. Anyway, tuloy natin to. As a impeachment court, if we do receive it. Sir, the recent decision of SC on the forthwith said hindi kailangan agad-agad depending on the need. Pero sa inyo, sir, what does does forthwith I mean? think the Supreme Court decision is based on the petition. Hindi naman sumasaklaw yung decision niya sa trabaho ng Senado. It doesn't have anything to do with the work of the Senate. We are co-equal of branch. That's why tama yung decision nila. Pero as far as that petition that was filed to them is concerned, not on the way the Senate is conducting itself. But as far as And in this case, if ever we do receive the articles of impeachment, we will act on it forthwith. Sa akin, forthwith the following day. the following day, whatever day that is, the following day. Yes. Sir, labas doon sa impeachment, ano ba napag-usapan nyo kanina? Oh, see? Buti pa si Tito Sen, alam mo yung sinasabi eh. Tapos sasabihin ng mga DDS, Escalera brother lang yan, school bukol lang yan, kaya ganyan-ganyan. At di siya nasa tama, kahit school bukol. Diba? Ay yung isa, graduate ng UP Law, pero ginagamit yung kanyang kaalaman sa law bending. Sabi ni Doc Sam, Coach, dinefine ba ng SC ang forthwith? Hindi. They did not. Ang sinabi lang, forthwith in the context of an impeachment complaint is the reasonable time for the Senate to convene as an impeachment court. Yun lang, reasonable time. Pero hindi doon sinabi na tama. And besides, mga kababayan, matagal nang ganun. Matagal nang ganun ang decision ng Supreme Court. Panahon pa ni ERAP. Yun ang sinasabi nila. Yun ang sinasabi nila noon pa. So, in-uphold lang nila, again, tulad na napag-usapan natin kanina doon sa naunang topic, stare decisis. In-uphold lang nila yung dating decision. Ganun lang kasimple yun. But anyway, eto. Buti pa to eh. Kahit Escalera brother, alaman ko anong tama at mali. Yung isa, graduate ng UP Law, yung tama, ginagawang mali. Yung mali, ginagawang tama. O, di ba? Ang husay. O. Basic. Di ba? Pero mga babayan, eto. Meron ngayong chismis na umiikot. Chismis pa lang naman. Tingnan natin kung magkakatotoo. Chismis pa lang naman, mga babayan. Pero ang chismis, meron daw nabubuo na kudeta. May namumuong kudeta para tanggalin si SP Tito Sen sa Senado. Uy, nawala. Oh. Para tanggalin siya sa pagiging Senate President. All for the purpose of protecting Sara Duterte sa impeachment. Ang lala, no? Ang lala. Hindi lang posisyon ni VP Sara ang nakataya sa impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, posible ring manganib ang liderato ni Senate President Tito Soto. Alamin kung bakit sa Agenda Weekend Report ni Chill Emprido ng Abante. Nasa kapangyarihan ng Senate President ang pagtatakda kung kailan sisimulan ng impeachment trial. Ito'y matapos linawin ng Korte Suprema ang interpretasyon ng salitang forthwith.
Ayon kay former Senate President Franklin Drilon, bagamat nilinaw ng Supreme Court na ang fourth read ay maaaring mahulugang within a reasonable time, mananatili pa rin discretionary ng Senado ang interpretasyon nito. Discretionary. Aniya, kung magpapasya si Senate President Tito Soto na simulan agad ang trial, mananatili iyon maliban na lang kung mababaliktad ng mayorya ng Senado ang kanyang desisyon. The rule in statutory construction is you give the word its ordinary meaning. Yan, statutory construction, mga kababayan. Yan, subject po namin yan sa law school. Para madali natin maintindihan si former Senate President Drilon. Ang statutory construction po, basically, ang ibig sabihin lang po niyan ay paano po basahin at i-interpret ang mga provision ng batas. Yun lang po yan. Yun lang po yun. Yun lang po ibig sabihin ng statutory construction. At ang sabi po dito ni Drilon, mga kababayan, sa statutory construction, ang ibibigay mo palagi na definisyon ay ang plain meaning. Kung paano siya ginagamit sa pang-araw-araw na buhay. So pag sinabing forthwith, ano ho ba ang plain meaning ng forthwith? Urgent. As soon. As soon. Di ba nga as soon as possible eh. Soon. Sa Tagalog, agad-agad. Yun ang ibig sabihin ng forthwith. But again, yun nga, medyo binago na nila yung sa panahon ng Korte Suprema, iba ang ibig sabihin ng forthwith. At a reasonable period or at a reasonable time. Yun ang ibig sabihin ng forthwith. Paano kung ang reasonable time 1 year from now? Di ba? Yun yung problema dun eh. Paano pag ang reasonable time 2 years from now? Kasi busy kami ngayon eh. Dami namin kailangan sulat na batas eh. Di ba? So nakikita nyo yung problema dun sa definition ng Korte Suprema. Kasi ginawa nilang discretionary. Ginawa nilang discretionary eh. So, may issue talaga yung decision. So, tuloy natin ito. In statutory construction is you give the word its ordinary meaning. Now, forthwith, what does it mean immediately now? But the Supreme Court said, no, it's not necessarily so. But they said that it is discretionary and the interpretation of the Senate is superior as to when they will convene. In other words, they recognize the jurisdiction of the Senate insofar as the interpretation of forthwith. Nagbabala rin si Drilon na sakaling may senador na kumwestiyon sa ruling ni Senate President Tito Soto at makakuha ito ng suporta ng mayorya sa plenaryo, maaaring malagay sa alanganin ang kanyang posisyon. It is a judgment call of the Senate President which can be reversed by the plenary. But until the plenary reverses it, he sets the date. Okay, we start convening tomorrow. If somebody questions it and says you are wrong, Mr. Senate President, if one senator says and that senator who questions Senator Soto would have the majority, then Senator Soto can say goodbye to the Senate presidency. Yun ang sinasabi natin, mga babayan. So basically, kung medyo nabubulo lang si former Senate President Drilon, siguro na-excite sa kwento. Pero basically, ang sinasabi lang ho niya, mga babayan, kasi the Senate is a collegial body. Collegial body ho yan. Wala ho yan desisyon na gagawin lamang ng isang individual. Pag pinabobotohan ho yan. So kapag nag-plenary at nagsabi nagbigay ng resolusyon si Senate President Tito Soto na magko-convene tayo sa impeachment court. Pagkakuha, sabi niya, nakuha ko na yung articles of impeachment. Tomorrow, we are going to convene as an impeachment court. Halimbawa lang. Pag may nag-object at yung mga senador ay kumampi doon sa nag-object, sorry, overturn ka. Wala kang choice. Doon lang kasimple sinasabi ni Senate President, former Senate President Franklin Drilon. Doon lang yun. Ganun ka-basic. Ito pa malala. Kapag doon sa session na yon, mga kababayan, biglang magkaroon ng kudeta. Doon mismo sa session na yon. Biglang magkakudeta. Papalitan bigla si SP Tito Sen. Di ba? Papalitan siya bigla. May ganun ba talaga na rule? Pwede. Tara, let's go. Pwede siya. Again, because it is a collegial body. Collegial body yan eh. Pagbobotohan yan, hindi siya pwede magdesisyon ng siya lang. Kailangan lahat sila. May mga tanim sa majority. May tanim sa majority. Sino yung tanim sa majority? Pia Cayetano.
magkapatid na Villar, Loren Legarda, Mig Subiri, JB Ejercito, Win Gatchalian, si Lito Lapid. May 8 ka agad eh. May 8 ka agad na tanim. So, it can happen. Na dahil dito sa impeachment na to, matanggal si SP. SP Tito Soto sa pagka-SP. Para lang protektahan si Sara Duterte. Pag nangyari yon, dapat may pumunta na sa Korte Suprema at mag-file ng petition for certiorari against all the senators. Kasi na yan eh. Sabotahin na yan. Sabotahin na yan. Pag ganyan. Or, mag-petition sila for ulitin nila, mandamus. Di ba? Kasi wala nang kwenta pag ganyan. Wala nang kwenta pag ganyan. No joke. Pag hinarang yan sa Senado, palagay nyo, sinong papalit? Ang kutob ko si Alan Peter. Kasi matagal lang pumuposisyon niya si Alan Peter. Bago man lang siya bumaba bilang senador. Feeling ko, magsi-Senate President yan. Or tatrabahuhin niya yung Senate Presidency. May 2 years pa siya eh. Although re-election siya. Pero meron pa siya hanggang 2028. Baka siya yung itatalaga na SP in favor of Sara Duterte. Kung hindi si Alan Peter, si Marco Beta. Silang dalawa. Sila ang kutob ko. Kung totoo ha, kung totoo. So, kasi sila yung sila yung mga walang kumbaga, sila yung gung-ho, kumbaga. Yung para sa kanila, win or lose, basta gagawin ko to. Ganun sila eh. Ganun yung ugali nila eh. Di ba? Mag-work o hindi mag-work, wala problema. Basta gagawin ko yung gusto kong gawin. Ganun sila eh. Kaya nga hindi ko gusto yung sinabi ni Marcoleta eh. Magpe-prepare ako. Ba't ako magpe-prepare? Magpe-prepare ako pag nandyan na. Alala nyo yun? Baka nakalimutan nyo lang. Papakita ako sa inyo. Ayan, ito. Focus lang, sir. Patawag ko ni SP. Atin kayo, sir. All senator focus lang. Wala pa ako. Pupunta pa lang ako. Pero sige daw po kasama na yung pagkanda sa possible impeachment trial. Siguro nga. No? Pero kayo, anong tingin niyo dun, sir? Parang may assurance ng kasiguruhan ng aakyat yung impeachment process. Makikipag-usap muna ako para sigurado. Ha? May personal preparations mo ba kayo kung sakaling dumating po dito yung impeachment? Hindi mo ako nag-prepare. Opo. Hindi ako nag-prepare. Pero bakit? Hindi na kailangan, sir. Ganun ako. Basta ako rin dumating. Darating. Thank you, sir. No comment See? Ito, papakinggan na si Pia Cayetano. pa ako sa impeachment kasi papunta pa lang ako. Opo. So alamin ko pa lang ang ganap. Opo. So hindi ko pwedeng pangunahan. Opo. Pero may personal preparations po kayo just in case umabot po dito. I'm a lawyer naman, so may baon naman akong mga preparations. Opo. And yeah, nanggaling naman ako sa previous impeachment din, di ba? Yes, ma'am. Sorry, thank you. Thank you, ma'am. Yun. Sorry, sa mga preparations. Asan si Marco Beta? Balik nga si Marco Beta. Yan. Ganda ng view.